Maraming salamat, Elder Ber. Good morning po sa bawat isa. Perfect po tayo, ano? Dahil kahit po masungit ang panahon, pinilit pa rin natin o meron po tayong kagalakan na dumalo po sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen. At pwede ho ba nating isigaw yung hallelujah? In unison, ano po, sabay-sabay po tayo. Ganado yung ininong ko eh. O sige po, 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah! Ano po, napakasarap po. Napakasarap po yung kitang kayong Kapampangan, ibugnos me. Ne? Yung isigaw mo, yung nasa iyong kalooban, yung nasa iyong puso, para lamang purihin mo ang Diyos. Para magbigay po ng kapurihan sa Diyos. Napakasarap po talaga ang nasa bahay-sambahan ng ating Panginoon at tayo po ay magkakasama na nagbibigay po ng papuri sa Diyos o sinasamba po natin. Wino-worship po natin ang dakilang Diyos, ang tapat na Diyos, ang nagbibigay po ng buhay sa atin, ng kalakasan sa atin na kaninang pagkagising po natin, masaya po tayong nagising. Wala po tayong karamdaman. O kahit na may karamdaman ka, maging mapagpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil buhay ka pa rin. Malakas ka pa rin. Hallelujah. At sa buong month pong ito ng month of July, patapos na po, ilang araw na lang, papasok na po ang August. 1 month na lang po, mahaba na. Nandiyan na, mag-uumpisa na po yung Pasko po natin. Dahil Berna. Ano po? Napakahaba. Ito lang po atang bansang ito, ang Pilipinas, ang merong mahabang Pasko. Napakabilis po ng panahon at napakabilis po ng ang dami pong mga pangyayari na hindi natin inaasahan na nangyayari. At ang mundo po, madaling nagbabago at ang mundo kung paano po ang sinabi ng salita ng Diyos na nagiging masama, pasama. 8 years old. Kung nabalitaan po ninyo yung dalawa, 8 years old, binugbog po yung kanilang kaibigan ba yung kaklase nila? Napatay po nila. Ganyan na po, katindi ang kasamaan po sa ating bansa. Kaya po, kailangan po nating manalangin. Amen po ba? Lagi nating isama po sa ating panalangin ang ating bansa, ang ating mga mamamayan. At kaya po, inaanyayahan ko kayo sa Miyerkules. Prayer meeting tamo po. Maglaan po tayo ng oras. Kahit po yung first part, kung hindi po kayo makasama doon sa second part, kahit po doon sa first part lang, maranasan po ninyo yung sama-sama po, yung corporate prayer po. Kaya nga, sa buong month po na ito, atin pong tinalakay kung gaano po yung God is faithful. Tapat po ba ang Diyos sa inyo? At nung unang linggo po, atin naman po pinag-aralan, God is faithful to His Word. Naranasan din ho ba ninyo ito? Na ang Diyos tapat sa Kanyang mga salita. Ang salita niya po ito. Ito mga pinag-aaralan po natin ito. At pangalawang linggo, tapat din po. God is faithful to His promises. Ang Kanyang mga pangako. Kung paano po niya ipinangako ang Kanyang bugtong na anak, ginawa niya po yun. Tinupad niya po. Amen. God is faithful to His character. Ang Diyos po hindi nagbabago. Constant po yan. Hindi po katulad natin. Nagbabago po tayo. Baka maya-maya lang. Iba na naman yung mood natin. Pero ang Diyos po, wala po yung mood-mood. Talagang kung siya po ay masaya, masaya po yan. Pag sinabi niyang, mahal kita, mahal na mahal tayo kahit balasubas po tayo. Kahit kanina pa lang, nagkasala tayo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po. At ngayon pong umagang ito, ating pong pag-aralan naman, God is faithful to the end. Amen po. Ang Diyos po ay tapat hanggang sa wakas. Hindi po magbabago yan. Faithful nga eh. Mag-umpisa po yung natin, faithful. Tapat. At hindi po magbabago yan. Amen po. Kaya nga po, dito sa Hebrews chapter 10, verse 23,
ang ganda po nito. Let us hold unswervingly, sabi po dyan, to the hope we professed. For He who promised is faithful. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, maraming salamat po. Tunay nga, ikaw ay isang tapat na Diyos. Kung paano mo po ipinangako ang iyong bugtong na anak, ito po ay ginawa mo. In spite po, Panginoon Diyos, sa karumihan po namin, sa mga kasalanan na nagawa po namin, Panginoon, hindi nagbago ang iyong pag-ibig sa amin. Pinagkaloob mo pa rin ang iyong bugtong ng anak, walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po dahil sa Kanya kami po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng kaligtasan, Panginoon, kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, at itinuring mo kami, Panginoon Diyos, bilang mga anak mo. Panginoon, maraming salamat po. At nawa sa umagang ito, ang aking dalangin, buksan mo yung mata ng aming mga puso, mata ng aming pangunawa. Ganun din po, Panginoon Diyos, sa aming mga bisita ngayon. Alam po namin na wala pong aksidente sa inyo, Panginoon. Itinalaga mo tong araw na ito upang ang aming mga bisita, Panginoon, ay marinig nila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. Panginoon Diyos, even doon sa mga naka-online, salamat, Panginoon Diyos, na merong mga ganitong pamamaraan upang maikalat, marinig, Panginoon, maipahayag ang iyong mabuting balita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga naririto sa loob ng iyong sanktuaryo. Salamat sa iyong pag-iingat at banal na Espiritu. Kayo po ay welcome sa aming kalagitnaan. Kumilos po kayo sa bawat isa't isa sa amin. At nawa, Panginoon Diyos, itong mga distraction na nilalagay ng kaaway sa aming mga kaisipan, in the mighty name of Jesus, akin pong winawasak ito at walang kapangyarihan ito na guluhin ang aming kaisipan, Panginoon Diyos. At itutuon lang po namin ang aming kaisipan, Panginoon, sa inyo, sa inyong salita. Maraming salamat po. Ang salita mo ay, ang salita ko lamang, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat. Ang lahat ng ito ay aking pinagkakaloob sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, yung pinaka-best po na panapak po natin sa ating Panginoon. Alam po ba ninyo yung pagsamba, yung worship? Hindi lang po yung pag-awit yan. Ano po? Kung ano po yung ginagawa natin, yung pagpapalakpak po natin, yan po ay isang uri na pagsamba po natin sa ating Panginoon. Kaya dapat binibigay po natin yung pinaka-best po natin. Ano po? Sa ating Panginoon dahil pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. Yan po yung pinaka-best na ano. Balik po tayo dito sa Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold unswervingly, sabi po dito, to the hope we professed. Ano po? For He who promised is faithful. Ano ba itong hope na ito? Sino ba itong hope na ito na sinasabi po dito na panghawakan natin ito? Huwag tayong bibitaw. Ano po? Dahil itong pag-asang ito po yung nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Ano? Ay tapat. Ano po ba yung pag-asa na yan? Si Jesus. Noong pong makilala ninyo, marinig ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. At naunawaan mo, ganito pala yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Naunawaan mo yan. Tinanggap mo siya bilang Diyos mo. Tagapagligtas mo. Nagsisi ka ng iyong kasalanan. Pinatawad ka niya. Binigyan kanya ngayon ng panibago o buhay na pag-asa. Yan po yung sinasabi, yung pinopropess po natin, yung ipinapahayag natin, na pinapatotoo natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, kung paano po tayo pinagpapala, kung paano po tayo iniingatan. Yan po yung pag-asa, yung buhay na pag-asa na ating ipinapahayag. Kaya yung buhay na pag-asa na yan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay tapat. Hindi po siya nagbago. Kaya nga, ang ibig sabihin po, kung ang Diyos ay tapat, yan po ay isusustain niya
ano po, hanggang sa huling araw o sa hanggang makasama po natin siya kung mananatili po tayo. Ano po, hindi magbabago po ang Diyos. Yan po yung buhay na pag-asa po natin. Sa panahon po nating ito, marami po ang naghahanap ng pag-asa. Marami po yan. Kung yung mga iba, inilalaan po nila yung pag-asa nila sa salapi, sa wealth, sa kayamanan. Pero yan po ay nawawala po yan. Dapat po ilaan natin yung pag-asa po natin sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya nga po, ano ang sabi dito? Don't let go of hope. Huwag po natin pakawalan. Huwag nating bitawan yung buhay na pag-asa na yan. Dahil yan lang ang totoong pag-asa. Ano po? The promise is secure because the promiser never fails. Amen po ba? Punta na po tayo sa ating unang puntos. God is faithful to the end, which means His love and mercy will never end. Amen po ba? Amen. Alam po ninyo itong His love and mercy will never end. Magbuhat po nung nakilala ninyo ang ating Panginoong Yesus. Pumalpak na ba po siya? Pumalya na ba siya? Baka tayo ang pumalya. Ano po? Pero siya, hindi po kailanman pumalya. Amen po. Magbuhat nung naramdaman mo yung pag-ibig na yon, yung kalinga niya yon, hanggang ngayon, hindi nag-iba yan. Hindi nabawasan yan. Kahit na nagkakasala pa tayo, kahit tayo po ay tumatalikod sa Kanya, yung love at mercy na yan, hindi po kailanman huminto. Papatuloy. Kaya nadadama mo. Kaya nandiyan ka pa rin eh. Kaya nandiyan pa rin tayo. Ano po, yung pag-ibig na yan at yung kanyang mercy na yan, yan po yung nasa sa atin ngayon, nararanasan natin. Sa Lamentation chapter 3 verse 22-23, naging familiar po ito dahil tuwing linggo nababasa po natin yan kasama sa mga verses na atin po pinag-aaralan. Ang sabi po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. Ang matatag na pag-ibig, ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos, kahit kailan, hindi po yan humihinto. Hindi po nababawasan. Kahit na nagkasala tayo ngayon, hindi po nababawasan yan. Labis-labis nga ang biyaya ng Diyos sa atin eh. Amen po ba? Labis-labis ang biyaya ng Diyos. Kahit kaninang pagpunta mo rito, meron kang nagawa na hindi maganda, nagkasala ka sa Kanya, yung pag-ibig niya at yung Kanyang mercy, nararanasan mo pa rin. Amen po. Kaya nakakatayo tayo eh. Ano po, dahil lang sa biyaya po ng Diyos. Dahil ito damang-dama po natin. Ang sabi po dyan, His mercies never come to an end. Kung kagabi nagkasala ka, humingi ka ng tawad, pagkagising mo kaninang umaga, yung kahabagan ng Diyos na yan, panibago na naman. Yan na naman ang nagbigay sa iyo ng katatagan, ng kalakasan para bumangon ka, tumayo ka, at magpunta ka rito, purihin mo ang Diyos. Ano po? They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah. His faithfulness isn't seasonal. Ang katapatan po ng Diyos, hindi po panahon. Hindi po katulad ng panahon natin. May mainit, may maulan. Ano po? Baka ngayon maulan, mamaya mainit. Ano po? Ang Diyos, hindi po panahon ang kanyang katapatan. Constant po. Hindi rin nababawasan yan. Kahit na magbago pa ang lahat, tandaan po natin yung katapatan ng Diyos. Mananatili pa rin po. Hindi magbabago yan. His faithfulness isn't seasonal. It's daily and it's forever. Meron pong kwento sa Bible. Alam ko po, alam ninyo ito. Sino po nakakaalam doon sa kwento ng The Prodigal Son? Ano po? At ito po ay matatagpuan natin, mababasa po natin ang kwentong yan sa Luke chapter 15, verse 11-32. Isasummarize ko na lang po na maiksi. Baka pag kinwento ko po ng buo, maubusan po tayo ng oras. Ano po? Dito po,
merong pamilya. 2 anak, 1 ama. Meron po silang ari-arian. Itong bunsong anak, hindi ko po alam ano yung naisip niya. Sinabi niya sa tatay niya, sa ama niya, "Ama, pwede ko na hubang kunin yung aking mana?" Sabi niya po, no, buhay pa yung ano niya, yung kanyang tatay, yung ama niya, hinihingi na niya yung kanyang mana. Kung sa atin po, sa panahon po natin, pag ginawa po natin yan, ano ang sasabihin? Ako pa man mete, hindi pa man ako patay. Kinukuha mo na yung mana mo. Parang gusto mo na yata ako mamatay. Ano po? Kung tayo po yan. Pero ito pong amang ito, dahil sa kanyang pag-ibig, pinagkaloob niya po yung mana nitong bunso niyang anak. At pagkatapos niya natanggap, umalis po siya. Pumunta siya sa isang malayong lugar at doon po, ginastos niya, niwaldas niya lahat yan. Nag-good time po siya. Kung ano-anong ginawa niya, siguro sa panahon po natin, Mintaya Ketangkay. Ano po yung street, ano yan? Walking street ba yon? Yung sa Balibago? Ano po? Baka ka rin niya puminta. Ano po? Pagkatapos kung ano pang ginawa niya, namasyal po siya, pumunta ng Boracay, pumunta ng Hong Kong, ng Vietnam, ano po, ginawa niya lahat yan. Pero doon sa lugar na yon, na kanya pong, kung saan siya nanatili, kung saan niya winaldas yung pera na yon, ano po, nagkaroon po ng matinding kagutuman. At pagkatapos, dahil wala na po siyang pera, natural, anong gagawin niya? Bubuhayin niya yung sarili niya. Namasukan po siya ngayon. Ano po? Pumunta siya sa isang tao po, namasukan siya doon, binigyan siya ng trabaho. Alam po ninyo kung ano yung trabaho niya? Tagapag-alaga ng baboy. Ano po? Kapag ikaw ay tagapag-alaga ng baboy, ang ibig sabihin niyan, nililinis mo yung kural, ano po, ikaw ang nagpapakain sa kanya. Inaayos mo yung pagkain nila, yung kanyaw. Ano po? Tama nga, sa Tagalog, kanyaw po, no? Panyaw, pagkain baboy. Kasi po, kaya Kapampangan, kanyo. Ne po, kanyo yan, ne po, pagkain. Pagkatapos, habang pinapakain niya, yung mga baboy, napagmasdan niya, napag-isip-isip niya. Mabuti pa itong mga baboy, may kinakain. Siya, wala, gutom na gutom po siya. Halos tikman na niya o kainin na niya yung pagkain baboy. At dito po, naisip niya, babalik na lang ako doon sa amin. Yung mga katulong, yung mga alipin ng aking ama, sagana sila sa pagkain. Maganda pa yung kanilang tinutulugan. Kaya nga, sinabi niya sa sarili niya, pagbalik ko doon, sabi niya, pagbalik ko doon sa amin, ang sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. At wag na po ninyo akong ituring na bilang anak ninyo. Ano po? At ibilang na lang po ninyo ako sa mga alipin ninyo. Ito po yung 3 na talagang mineditate niya para pagpunta niya, pagbalik niya sa kanila, iyon na ang sasabihin niya. Ginawa niya po yun. Alam po ba ninyo na ang ama po, magbuhat nung umalis itong anak niyang ito, lagi siyang nandun sa balkon, sa tarangkahan. Lagi niyang pinagmamasdan, hinihintay yung pagdating ng kanyang anak. At nung makita niya po yung anak niya, na parating po, hindi niya po hinintay, yung ama hindi naghintay ng ganyan. Siya po mismo, tumakbo siya, nilapitan niya yung kanyang anak. At doon po, kahit na marumi yung anak niya, kahit na hindi naliligo, amoy baboy, ano po, kahit na nagkasala pa siya, ang ginawa po ng ama, niyakap niya, hinalikan niya. Wala po sinabi ang ama. Ano po? Ano ba ang kanyang sinabi lamang? Inutusan niya po yung kanyang mga alipin, yung mga kanyang mga utusan po. Ano ang sabi niya? Sige, kunin ninyo yung robe, yung balabal niya, yung robe niya, at saka yung singsing, at saka yung sandalyas. Paliguan niyo sa ispasuot ninyo lahat yan sa kanya. At kunin ninyo yung pinataba. Ano po? Ang ibig sabihin, nakahanda na po yun. Yung pinataba na guya. Ano po? Patayin ninyo, magluto kayo ng masarap na kaldereta at papaitan. Ano po? Tayo ay magse-celebrate, magsasaya tayo dahil ito namatay na
itong anak ko namatay na ito at muling nabuhay, nawala at ngayon natagpuan. Ang sabi niya, magsaya tayo. Ano? Kaya nga po dito makikita natin na ang pag-ibig nito, ito po yung unconditional love ng Diyos sa atin. Tayo po, napakarami ng ginawa nating mga kasalanan. Pero nung lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran, nagpakumbaba tayo, wala tayong narinig na isa man na sinambit niya, ikaw kasi lamaran ka. Wala tayong narinig. Kung hindi, ipinadama niya yung love niya, yung mercy niya po sa atin. Di ba? Tuloy natin yung kwento. Yung kapatid naman na lalaki, nasa bukid, dumating siya. Napansin niya, nakasindi lahat ang ilaw. Ano po, maliwanag, masaya, may tugtugan. Tinawag niya yung katulong. Halika nga rito. Anong meron sa bahay? Sir, yung kapatid po ninyong bunso, dumating na. Ano po, nandyan po sa loob. Kaya po, pinapatay po ni ama. Ano po, yung pinataba, yung mataba, na guya. Nagluto po sila ng kaldereta at ng papaitan. Ano po? Pumasok po sa kanya yung espiritu ng jealousy, ng anger. Ano po? Ano yung nasa loob niya? Yung ama po, lumabas niyan. Pinuntahan niya itong anak niya. Pasok ka, sabi niya. Ayaw ng ama. Ayaw ng anak. Galit siya. Ama, sabi niya, sumuyo po ako sa inyo, nagtrabaho po ako sa inyo. Ni maliit man, naguya, na ibinigay mo sa akin para magkasiyahan naman kami ng aking mga kami. Wala! Sabi niya. Tingnan po ninyo, kapag pumasok ka agad, yung selos, yung jealousy, yung anger, talagang negative na po lahat yan. Ano po? Kaya ano naman ang sabi ng ama? Anak, lagi mo akong kasama. Sabi niya, araw-araw, oras-oras kasama kita. Kung anong meron ako sa iyo. Ano po? Hindi na unawaan po ng panganay na anak na ito. Ano po yung mga matututunan natin sa kwentong ito? Meron pong 5 puntos na ating pag-aralan. Ano po? Una, God's love waits for you even when you run. Amen po ba? Ilang beses na po tayong tumakbo, tinakbuhan, tinalikuran natin ang Diyos. May ginawa ba siyang masama sa atin? Binastos niya ba tayo? Pinagkaitan niya ba tayo? Tumakbo tayo. Pero, the son took his inheritance and left home. Parang tayo po yan. Ano po? Ano ang sabi niyan? Yung truth, God doesn't chase you with condemnation. Hindi ka hahabulin ng Diyos para i-condemn ka niya, para ipamukha niya sa iyo kung ano yung ginawa mo na kasamaan. He lets you go, but He never stops loving you. His love is faithful even in your rebellion. Amen po ba? Kahit na tinalikuran mo pa, kahit na binastos mo pa ang Diyos, ano po, nandun lang siya. Tinitignan ka niya, pinagmamasdang ka niya. Inganak ko, tinaintindihan. Inganak ko, sana intindihan na ng makanano ke kaluguran. Sana naiintindihan, nauunawaan nitong anak ko kung gaano ko siya kamahal. Pero kahit ganyan siya, mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kahit na araw-araw nagkakasala tayo, hindi niya po tayo binibitawan. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Makasalanan pa po tayo. Noon pa man, makasalanan pa tayo.
si Kristo po ay namatay na para sa atin. Yan po yung love, yung mercy ng ating Diyos. Yung kanyang unconditional love. Kung may kondisyon lang po ang pag-ibig ng Diyos, wala po tayong lahat dito. Kahit na gumawa pa tayo ng mabuti, ang kabutihan po natin, wala yan sa Diyos. Ano po? Kaya nga, yun po yung God's love waits for you even when you run, when we run. Pangalawa po, God's mercy is ready the moment you return. Katulad po nitong bunsong anak na ito. Noong dumating na po siya, papalapit na siya, ang ama tumakbo na po para salubungin yung anak niya. Niyakap niya, hinalikan niya. Pinaprepare niya po, pinahanda niya lahat yung susuot niya, yung robe niya, yung sing-sing, yung sandals niya. Katunayan na tinanggap niya. Hindi nawala yung kanyang pagkaanak. Ano po? Tayo po, ganyan tayo eh. Ano po? Kaya nga po, yung mga iba, pag tumalikod ka sa Diyos, o kaya nagkaroon ka na hinanakit, yan po yan eh. Ano po? Yung bang parang may hinihingi ka sa Diyos, hindi ka agad-agad na ibigay, naghihinakit ka na ngayon. Nagtatampo ka na kay Lord. Gagawa ka ng sarili mong pamamaraan. Pero nung maisip-isip mo, napagtanto mo na nagkamali ka, babalik ka ulit. Lord, sorry po sa aking nagawa. Sabi, ang Diyos po, yung mercy ng Diyos, nandun po uli. Yung kahabagan ng Diyos. Hindi niya po tayo i-condemn. Kaya sabi po diyan, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. Yan po ay matatagpuan sa Luke chapter 15:20. Yung katotohanan, yung truth, God is already watching the road for you. His mercies doesn't have a waiting period. The moment you return, He runs to you. Wala pong, anong tawag dito? Yung hangganan. Yung kanyang paghihintay, yung kanyang kahabagan sa atin. Hindi niya sinabi, bibigyan kita ng 24 hours. Pag dumating yung 24 hours, hindi ka bumalik, sorry, hindi na kita tatangkapin. Hindi po ganyan ang Diyos. Wala po siyang ganon na oras sa atin. Hindi niya tayo binibigyan ng taning. Kaya nga po yung mercy niya, they are new every morning. Lagi pong bago yung kanyang kahabagan po sa atin. Kahit na anong oras o kung anong oras ka nababalik sa Kanya. Magpapakumbaba, hihingi ng tawad. Laging bukas po yung dalawang kamay niya. Handa ka niyang yakapin ulit. Handa niyang ipadama sa atin po, yung kahabagan, yung pag-ibig po ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo pong katotohanan, God's forgiveness restores you fully, not halfway. Amen po ba? The Father gave him the robe, ring, sandals, and threw a feast. Nung nakita niya yung anak niya, na pabalik sa kanya, ano ang ginawa niya? Hindi po yung, at nibalik ka pa. Sakit na ako na naman buntok ka. Baka na naman hihingin mo. Pero hindi po. Nung yakapin po siya ng ama, magsasalita po dito yung anak. Ama, nagkasala po ako sa Diyos, sa inyo. Huwag na po ninyo akong tanggapin bilang anak. Sabi po niya, yung pangatlo po, hindi na niya nasabi. Di ba? Yung ibilang mo na lang ako ng katulong. Hindi na po niya nasabi yun. Anong ginawa ng ama? Niyakap niya po ng mahigpit yung kanyang anak. Tinakpan niya siguro yung bibig. Nakamagsalita na. Kayo. Ihanda ninyo yung kanyang damit, yung robe niya. Yung sing-sing, yung sandal. Bihisan niyo, paliguan niyo, bihisan niyo. Punuin niyo siya ng pabango. At magluto kayo ng pinakamasarap na pagkain. Yan po yung Diyos natin. Hindi ba kahanga-hanga ang ating Diyos? Paulit-ulit po natin nagagawa ang mga kasalanan na ayaw niya.
na ayaw din natin, pero tayo po ay bumibigay doon. Pero kapag tayo naman ay lumapit sa Kanya, wala tayong maririnig ni isang negative, ni isang, yung condemnation na yan, hindi natin maririnig sa Kanya. Damang-dama po natin yung pagyakap niya sa akin. Kaluguran da kanak. Kaya po. Kaya nga po, lagi natin din naririnig, isa lang kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Libo-libo po ang mga anghel na nagsasaya sa langit. Lalong-lalo na yung mga nag-backslide. Kaya nga po kung may kakilala kayo na nanlamig sa kanilang pananampalataya, encourage po ninyo sila. Na bumalik po sila ulit. Na ang Diyos, hindi po siya magko-condemn. Basta taos sa puso po natin, yung paglapit po natin, may pagpapakumbabang puso. Na aminin natin, nagkasala tayo. Ang Diyos po, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pag-ibig, hindi pwedeng hindi niya ipagkakalobo, hindi pwedeng hindi mo madadamayan. Yan po yung ating Diyos. Amen po ba? Pangatlo po, God's forgiveness restores, yung noong pong niyakap ng tatay ang anak niya po, hindi po yung parang nandidiri siya. Talagang kahit na marumi itong batang ito, itong anak niya, talagang niyakap niya. Talagang dikit na dikit. Yung pagyakap niya. Yan po yung pinapadama ng Diyos sa atin. Hindi po half, kung hindi full, buo. Na tayo ay tatanggapin niya. Pang-apat po, yung katotohanan, God doesn't just forgive, He restores your identity. You don't come back as a servant, you come back as a son, daughter. His mercy erases the shame. Hallelujah. Pang-apat po, God's love never keeps score. Hindi po nagbibilang ng pagkakamali ang Diyos. Hindi niya sasabihin sa atin kapag tayo po ay bumalik sa Kanya. Katulad po nitong prodigal son na ito, sabi po diyan, the father didn't mention the wasted money or past sin. Yung truth, His mercies never come to an end. They are new every morning. Hindi po inisa-isa ng tatay yung pagkakamali ng kanyang anak. Ang pinadama niya, yung love, yung mercy. Kaya itong anak na ito, talagang tunay nga po nadama niya yung pagmamahal ng ama. Kaya masaya siya. Kaya nagkaroon po ng feasting, ng pagdiriwang po. God is faithful to the end because He doesn't bring up what He's already forgiven. Burada na po lahat yan. Kahit na po tayo ngayon, even po kayong mga first-timer, tatanggapin po ninyo ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas po ninyo, Panginoon po ninyo. I-confess lang po ninyo sa Kanya, 1 John 1:9, ang inyong mga kasalanan. Patatawarin niya po kayo. Buburahin niya po lahat. Yung mga unrighteousness na yan, yung mga wickedness na yan, yung mga nagawa mo ng mga kasalanan. Tapat po ang Diyos yan po. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all our unrighteousness. Wala na po kayong gagawin, hindi na po kayo luluhod, magbuhat doon sa pinto na yun hanggang dito sa altar na ito. Ang gagawin lang po niyo, taos puso po kayo na hihingi, magpapakumbaba, hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. At madadama po ninyo kung ano ang ginawa nitong ama na ito doon sa anak niyang lumayas. Niyakap niya po ito. Ganyan po ang gusto niyang ipadama sa inyo sa umagang ito. Kayo pong mga bisita po namin. Kaya po hindi po aksidente na naririto po kayo. Panglima po na katotohanan dito sa ating kwentong ito, God's heart celebrates when He lost are found. When the lost are found.
Let us eat, sabi po dito sa kwento, and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. Sa Luke 15:23-24 po matatagpuan. Ang katotohanan po dyan, heaven throws a party over you. Kapag bumalik po ang isang nag-backslide, mag-celebrate din po yung mga anghel na nasa langit. Dahil bumalik ang anak ng Diyos muli sa Kanya. Kaya nga, dito, sabi po yan, God's love to the end means He rejoices every time one of His children comes home. Ulitin ko po, kung meron po kayong kakilala, meron kayong mga kaibigan, o meron kayo sa bahay po ninyo, nanlamig po sa kanyang pananampalataya. Huwag po ninyong hintuin na pag-pray, i-encourage po ninyo sila muli. Sabihin ninyo, naghihintay pa rin po ang Diyos sa Kanya. Kaya nga, napakabuti po ng ating Panginoon. You can walk away from God, but God will never walk away from you. Amen po ba? Pangalawa po, God is faithful to the end, which means He will be with you in the wilderness. Pag sinabi pong wilderness, ito po yung ilang disyerto. Ano ba ang meron sa disyerto? Mainit. Sa umaga, malamig. Walang pagkain, walang tubig. Dyan? Talagang kahirapan po yung nandyan. Matinding kahirapan. Matinding pagsubok po yan. Tayo pong lahat, mayroon tayong kanya-kanyang wilderness na pinagdadaanan, di ba? Ano po dito ang sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 2? When you go through deep waters, I will be with you. Amen po ba? Kaya anuman po yung ating mga pinagdadaanan, tandaan po ninyo, nandyan po yung ating Panginoong Yesus, kasama po natin siya. When you go through rivers of difficulty, pag rivers po, sinabi niya na, ano ba ang rivers? Ang rivers po, yan ay umaagos. Tuloy-tuloy po yan. Yung mga problema po natin, hindi ba tuloy-tuloy yan? Parang river. Rivers of difficulty. Pero po ang sabi niya diyan? You will not drown. Hindi ka malulunod sa mga problema na yan. Bakit? Kasama mo si Jesus. Amen po ba? Ako po, lagi ko nasasabi ito. Kahit na nandito tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero, napakagaling ng kaaway. Hindi napapansin po ninyo? Madali niya tayong naililiko yung ating atensyon. Tapos mawawala yung atensyon natin sa pakikinig. Meron siyang i-insert sa iyong kaisipan. Pero, ibabalik muli yan. Anong gagawin ng banal na Espiritu? Makiramdam ka. Ingay. Ganyan po ang Diyos sa atin. Ano man po yung mga problema po natin. Kahit na sinabi mo na wala nang pag-asa yan. Sinabi nitong tao ang nagsabi niyan Hindi naman Diyos Pag sinabi ng Diyos na sasamahan kita, hindi ka malulunod, gagawin po ng ating Panginoon yan. Isasalba ka niya. Ililigtas ka niya. Bibigyan kanya po ng kaalaman kung paano mo maging victorious. Diyan sa mga problema na yan. Hindi na po tayo bibigyan ng Diyos ng mga problema, mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya po natin. Basta nakaangkla lang po tayo sa Kanya. Amen po. Yan po yung kailangan. Hindi po yung sa sarili nating karunungan, yung pangungunahan natin kaagad ang Diyos. Sabi ko nga po, kung ito yung problema natin, Lord, napakabigat po. Parang masusunog na ako, parang malulunod na ako sa mga problemang ito. Lord, nandito na, ito po yung ating problema. Amen. Ano po ang gagawin mo? Pagkatapos mo bang nanalangin? Bit mo pa yan, dala-dala mo pa. Hindi ba ang dapat? Lord, narito po, amen. Bitawan mo. Kaya doon sa Philippians chapter 4, doon mo mararanasan, and the peace of God that transcends all our understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus.
Bakit hindi natin nararanasan yan? Kasi pilit pa natin na hawak-hawak po yung problema na yan, yung mga request natin na yan. At ginagawa natin yung sarili nating karunungan, kaalaman, pamamaraan. Kaya pumapalpak tayo. Pero ang sabi dito, when you go through deep waters, I will be with you. Sino ba yan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Hindi yung mga kaibigan mo. Hindi yung mga nagbibigay ng, DVD. Hindi yan. Sino yung mga dapat mong makakasama? Sino yung dapat mong kasama? Si Jesus, yan po yung lagi nating pakakatandaan. Siya lang po yung hindi mang-iiwan sa atin. Meron ka, wala ka, hindi ka niya iiwan. Hindi katulad ng mga kaibigan natin. Kapag wala ka na, wala na rin sila. Kaya nga, ang ganda po ng salita na, when you walk through the fire of oppression, kung ikaw ay maglalakad doon sa maapoy na kahirapan, you will not be burned up. The flames will not consume you. Alam po niyo yung kwento nila Shadrach, Meshach, Abednego? Noong pong inilagay sila doon sa 7 times na mainit na horno, yung mga naglagay sa kanila doon, naghagis sa kanila doon, sila pa yung unang namatay. Pero itong tatlong ito, hindi po sila nasunog. Ni katiting na buhok po. Hindi rin sila nangamoy, nasunog. Kaya, nung si Nebuchadnezzar nakita niya, yung isa kamukha ng Diyos. Sabi niya, naging 4 Sumasayaw po sila. Ito yung dapat natin gawin Kapag may problema po tayo, ano ang dapat natin gawin? Purihin natin ang Diyos. Maging grateful po tayo. Magpasalamat tayo. Do not be anxious of anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Amen. Iyan po, dapat yung ating, ugali, yung puso po natin. Kaya nga, ang Diyos kahit na nandun pa tayo, pinakasadlak, pinakamahirap na problema, nandun pa rin siya. Ang kailangan lang talaga natin, i-acknowledge po natin siya. Dapat hindi nawawala yan dito sa puso po natin. Amen po ba? Kaya nga, the wilderness doesn't prove God left you. It proves He's faithful enough to stay with you all the way through. Amen po ba? Meron din pong kwento sa Bible, ang bansang Israel. Ang bansang Israel po, for 40 years, naglayag po sila, nag-travel po sila sa disyerto. For 40 years. Matatagpuan po yan sa Exodus chapter 16, verse 17, Deuteronomy chapter 8, verse 2, hanggang pong 4. Kaya dito po, pag-aralan po natin ang buhay po ng mga Israelita. How God was faithful. Gaano ba katapat ang Diyos sa mga Hudyo, sa mga Israelita? Magbuhat nung ilabas niya, o nasa Egypt po sila, ilabas sila doon at naglakbay po sila, paalis sa Egypt. Gaano katapat ang Diyos sa kanila? Ang mga taong ito, sila lang po yung nakakita, literally, yung kamangha-manghang mga gawa po, milagro ng Diyos sa buhay po nila. Pero, rebellious po itong mga taong ito. Tayo kaya, pinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ano kaya? Paano kaya yung sukli natin? Hindi naman naghihintay ng sukli Hindi naman naghihintay ang Diyos na suklian mo siya Paano kaya yung puso natin? Ano po ang sabi dito? Sila lang yung nasa disyerto po, nung nagutom po sila, humingi sila ng pagkain. Binigyan po sila ng manna from heaven. Daily bread for 40 years. At sabi po dyan sa Exodus chapter 16 verse 4, I will rain down bread from heaven for you. Araw-araw. Itong mga taong ito, sila lang po yung nakatikim, nakakain, nakakita ng pagkain na galing sa langit. Yung pagkain doon. Ang mga nagluto, mga anghel. Sila lang ang nakatikim tayo, hindi natin alam ito, hindi natin alam kung ano ang lasa nito. Pero sila,
pinatikim ng Diyos sa kanila itong pagkain na ito. Sa atin po, ang pinatikim ng Diyos sa Kanya, sa atin, kung ano po yan, ito po. Hindi ba masarap ito? Napakasarap po nito. Nagbibigay ito ng kalusugan sa ating katawan, lalong-lalo na ang spiritual po natin. Ano po? Mabuti po ang Diyos. Amen. The Israelites ate manna 40 years until they came to a land that was settled. Pangalawa po, water from the rock. Sila din po yung kauna-unahang nakainom ng mineral, na totoong mineral. Ano po? Hindi ba sabi ng Diyos kay Moses, dahil po nauuhaw ang mga kababayan niya, ang sabi niya, hampasin mo yung bato. Ano po? Hinampas naman po niya. At lumabas po ang tubig. Ano po? Yun po malakas ang labas ng tubig doon. Hindi po katulad ng prime water. Pag binaksan mo yung gripo mo, kanyang-kanya mo. Kung ganun kalakas ang tubig po, noong pinalo ni Moses yung bato, ilang taon kaya ang dadaan para makainom lamang yung mahigit 2 milyon na mga Israelita na yon. Pero ang Diyos, iba po kung gumawa, no? Hinampas ni Moses yung bato, lumabas po yung tubig, nakainom ang mahigit 2 milyong mga Israelita. Yan po yung Diyos. Siya po yung living water. Kaya pag ininom natin siya, hindi na tayo mauuhaw Amen po ba? Ang sarap. Sila lang po. Pero hindi pa rin marunong magpasalamat ito Ano po? Itong mga taong ito, for 40 years, naranasan po nila yung katapatan ng Diyos sa wilderness. Ano pa po? Pillar of clouds and fire. He guided them day and night. Sa Exodus 13:21, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light. Kita po ninyo yon, nasa kalagitnaan po sila ng disyerto. Sa umaga po, para hindi sila mainitan, yan po yung pag-ibig ng Diyos Ano po? Yung pillar of clouds. Yan yung nagbibigay ng silong sa kanila. Yun ang nagbibigay ng kaginawaan sa kanila para hindi po sila mainitan, para maging presko po sila. Sa gabi naman po, yung pillar of fire. Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng init dahil malamig po sa disyerto. Nakikita nila yung kanilang nilalakaran. Ano po? Matatalibo. Talagang, ang Diyos po, mabuti po sa atin. Madalas bulag tayo. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos sa atin. May mangyari lang sa atin, Lord, bakit makanyanimbi? Ang gusto nga ng Diyos sa atin, masagana. Jeremiah 29:11. Di ba? Ang plano niya, ano yung plano niya sa atin? Ano po? Na masaganang buhay. Pero tayo, anong pinipili natin? Fake na kasaganaan. Ayaw natin umangkla doon sa tunay na magbibigay ng kasaganaan. Ang gusto natin, yung sarili natin. Kaya pag may nangyari, Lord naman, si Sian may pa yung ginon bago si ikaw yung ginawa. Pero dito po, nakita natin gaano po kamahal ng Diyos ang bansang Israel. Sabi ko nga kanina, sila lang ang naka-experience ng ganitong milagro sa buhay po nila. Ano pa po ang naranasan nila? Clothes and sandals didn't wear out. Ano po? Deuteronomy 29:5, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Hindi ba kahanga-hanga ito? Ano po? Deuteronomy chapter 8 verse 4, your feet did not swell during these 40 years. Sabihin na po natin for 40 years nung lumabas sila sa Egypt. Meron sila tig-iisa, sabihin na po natin, tig-iisa sa mga mahigit 2 milyon na yan ng mga Israelita. Nagdala sila ng mga 50 damit nila. Sabihin na rin natin, 2 o isa lang yung sandals nila. 40 years
Sa palagay po natin, yung 50 na paris na damit na yon, hindi ba maluluma yon? Hindi ba magkakapunit-punit na yon? At yung sandals na ginagamit po nila na naglalakad sila for 40 years, hindi ba naman mapupupod yun? At yung paan nila, hindi ba mangangali yan o magkakaroon ng bitak-bitak? Pero, ano po ang sabi ng Diyos? For 40 years, sabi niya, that I led you through the wilderness. Ang inyong mga damit, hindi naluma, hindi nasira. Ano pa ang sabi niya dyan? Yung inyong mga sandals na suot ninyo, hindi rin napudpod. Wala po sapatos noon, sandals. Ano po? Kaya nga pag pumunta ka sa Balatbayan, hindi ba yung mga sandals na pinapagawa po? Tapos meron pang, string, tinatali. Ganun po yung mga ginagamit nila noon. For 40 years, kung iisipin po natin bilang kaisipan ng isang tao, hindi ba masisira yung mga yon? Pero ang himala ng Diyos sa bansang Israel, pinaranas niya. Yung love and mercy niya po, yung sa wilderness, yung pag-agapay niya, pagkalinga niya, yung promise ng Diyos sa bansang Israel, tinupad niya po. Hindi niya binago. Kahit na ilang ulit pang napakatigas, sumusuway ang mga taong ito. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung promise ng Diyos sa kanila, laging nandoon. Constant siya. Hindi siya nabawasan. Kung iisipin mo yan, sa sarili mo na lang. Baka isipin mo, sa sarili mo, ganito ba ako talaga kamahal ng Diyos? Yan maganakain, Ginoo? Isipan nilang po natin sa buhay po natin ngayon kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Kung paano niya sinusustain yung ating mga pangangailangan. Dapat maging mapagpasalamat lang po tayo. Sabi po dyan, ang Diyos po, God didn't abandon them. Hindi sila iniwan ng Diyos. Kung hindi, pinagkaloob niya lahat ang kanilang pangangailangan araw-araw dahil yung nangako sa kanila, isang Diyos na tapat. If God was faithful to provide in a wilderness for 40 years, He will be faithful to provide for you until the end. Sino po yung lineup 7 na dito sa edad? Taas po yung kamay. Sino po yung lineup 8? Lineup 8, taas po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Perfect number pa. 7. Tatanungin ko po kayo. For 80 years na nabubuhay po kayo, magbuhat nung makilala ninyo ang ating Panginoong Jesus. Nagkulang ho ba siya sa inyo? Nagkulang ho ba sa inyo? Hanggang ngayon ba tapat ang Diyos doon sa mga natutunan ninyong mga pangako niya sa inyo? Bakit malakas pa kayo ngayon? Dahil tapat nga ang Diyos sa inyo po. Ako po, 64 na ako. Salamat sa Diyos. Tapat po siya talaga. Binibigyan niya pa rin po ako ng kalakasan. Kalakasan para pagsilbihan siya. Marami po mga problema. Katulad nito yung mga Israelita na dumadaan po tayo sa wilderness. Pero nakita ko po, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Tapat po ang Diyos natin. Ang kailangan lang natin, panghawakan po natin ang kanyang mga promises sa atin. At hindi niya po tayo bibiguin. Hallelujah. Sa Psalms 91, verse 14 to 16, because He loves me. Ano po ang ibig sabihin dito? Because He loves me. Lagi kang nagdudwell sa kanyang presence. Lagi mong pinag-aaralan, pinagmumunihan ang kanyang salita. Lagi kang nakikipag-usap sa kanya.
Ano ang sabi niya? Says the Lord, I will rescue him. Kapag nandoon ka sa bingit, ano man yung mga sitwasyon na hindi mo na kaya, ang sabi ng Diyos, dahil because He loves me, dahil lagi kang nasa Kanyang presensya, lagi siyang sentro sa buhay mo, ang sabi niya, I will rescue him. I will rescue you. Sabi po ng Diyos, I will protect him. I will protect you. Sabi po ng Diyos, for he acknowledges my name. For you acknowledges my name. Sa lahat po ng ating ginagawa, dapat ina-acknowledge po natin ang Diyos. Lagi tayong mapagpasalamat sa Kanya. He will call on me and I will answer him. Kapag tumawag ka sa Kanya, hindi pwedeng hindi Kanya sasagutin. Jeremiah 33:3. Ano po yan? I will be with him in trouble. Sabi po ng ating Panginoon, I will deliver him and honor him. Paano Kanya i-deliver? Paano Kanya i-honor? With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Yan po yung pangako po ng ating Panginoon. Hallelujah. The wilderness isn't where God abandons you. It's where He proves He is with you, for you and faithful to the very end. Amen. Nakita na po natin kung susubaybayan po ninyo, babasahin ninyo ang kwento ng mga Israelita. Ano po? Yung ipinangako po ng Diyos na promised land sa kanila, ipinagkaloob niya po yan. Ano po? Tayo rin po, kung mananatili po tayong tapat sa Diyos, hindi pwedeng hindi natin siya makakasama sa Kanyang pagdating. Amen po ba? God is faithful to the end, last, which means He will sustain you until the final day. Ano po? Ano po niya? Ipagkakaloob niya pa. Ano po? Kahit nasasabihin mo na, ay, malapit na ako kay finish line. Okay na yan kanini. Pero ang Diyos hindi po ganon. Kung paano yung inumpisahan niya hanggang matapos, ganon po siya. Hindi magbabago yan. Sa Philippians chapter 1 verse 6, and I am certain that God who began the good work within me will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Ano ba yung inumpisahan ng Diyos sa iyo? Hindi ba yung bagong buhay na yan? Yung pag-ibig na yan? Na pinaranas niya sa iyo. Hanggang sa Kanyang pagdating, kung mananatili ka, kapatid, mararanasan mo yan, tatanggapin mo. Ang sabi po dyan, will continue, magpapatuloy kung ano yung ginawa niya until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Ano po? Your story isn't unfinished to God. He's faithful to sustain you every day until Jesus returns. Kaya nga po itong buhay po nating ito, kwento po yan. Dapat lang po tayo magpatuloy. Opo, mansan nagkakamali tayo, may mga shortcomings po tayo. Huwag po tayong maging mapagmalaki sa Diyos. Wala po tayong magagawa. Mapagmalaki ka sa Diyos, dinarekuran mo, pagkatapos ikaw pa yung mapagmalaki, akala mo, kaya mong dagdagan ang buhay mo kahit na 1 minuto lamang? Huwag po natin gagawin yon. Katulad po ni Haring David, nung sabihin siya ni Propeta Nathan, siya yung nagkasalang yun, siya yung gumawa ng kasalanan na yun. Ano po ang ginawa ni Haring David? Nagpakababa po siya kaagad. Kaya siya yung tinawag na ang taong malapit sa puso ng Diyos. Ano po? Dapat ganun po tayo. Hindi po yun mapagmalaki tayo. Alata po nga gawa. Kahit na sabihin mo pa na kaya mong buhayin yung sarili mo, kung sabihin ng Diyos, hanggang diyan ka na lang. Dahil siya po yung may author ng buhay natin. Tandaan po natin. Siya po yung nagbibigay ng hininga po natin. Kaya nga po, habang hindi pa natatapos yung ating buhay po, ang sabi po yan, He's faithful to sustain. Tapat po siya para ipagkaloob niya kung ano po yung kailangan pa natin. Ano po? Yan po yung Diyos natin hanggang siya ay dumating. Kung kailangan po natin yung katatagan ng ating pananampalataya, di
Ito po yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Ano po? At saka yung fellowship po natin sa bawat isa't isa. Amen po ba? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 8 and 9, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. Ano po? He will keep you, ano po, strong. Ano po? Talagang bibigyan kanya po o gagawin kanyang matatag, malakas, hanggang sa wakas para ano? Para ikaw ay maging free, maging malaya sa ano? Sa lahat ng mga yung blame, yung mga kasamaan, kung ano man po yung mga nagagawa nating mga hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ano, on the day when our Lord Jesus Christ return. Totoo po. Hindi natin pwedeng gawin na maging righteous po tayo. Kaya lang tayo ay naging matuwid dahil sa ginawa po ni Kristo sa atin. Ano po? At inimpute niya po yung righteousness na hindi man tayo karapat-dapat. Ano po? Inimpute niya yung righteousness na yan sa atin. Kaya ito po, mananatili po ito. Anong sabi niya sa verse 9? God will do this. Gagawin ito ng Diyos, for He is faithful to do what He says. Ano po? And He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Kanyamanan ni salita na ng Ginoo po. Your endurance isn't on you alone. God who started with you will sustain you to the end. Kaya nga po siya yung ating tanggulan eh. Siya po yung muog, matibay na muog natin. Kapag tayo po ay nakasandal sa Kanya, tandaan po natin, secure po tayo. Ano po? Secure po tayo sa Kanya. Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. Hallelujah. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. Ang katapatan po ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, ipagkakaloob niya, ibibigay niya. Ang lahat, ano po, lalong-lalo na yung spiritual na bagay na yan, hanggang sa kanyang pagdating o hanggang sa huling araw. Alam po ninyo, ang sabi po nga dito, and He has invited you into partnership with His Son. Kapag partner po kayo, hindi ba? Sa business, hindi lang naman yung isa ang kumikilos. Dapat parehas kayo. Meron ka rin pong gagawin kung kapartner mo si Jesus. Ano yung gagawin mo na yan? Yung manatili ka sa Kanya. Lagi po tayo dito, babalik po tayo dito. Ito po yung may final authority po sa atin. Amen po ba? Ako po, lagi ko po sinasabi ito dahil ito po yung lagi naman sinasabi ng senior pastor po sa amin. Ano po, ang laging may final authority sa lahat ng mga ginagawa po natin. Maliit man yan, malaking mga decision yan. Ano man yung mga plano mo yan, dito mo. Ang final authority, ito po. Hindi po tayo mabibigo. Hindi tayo madidismaya. Ano po? Kung paano, ito po yung mga promises ng Diyos, tinupad niya sa mga Israelita. Alam ko po, yung Diyos ng mga Israelita na yon, yung Yahweh nila, yung Jehovah nila, siya rin po yung Yahweh natin, siya pa rin yung Jehovah po natin. Because, bakit po? Because He is yesterday, today, and forever. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po magbago ang Diyos sa atin. The enemy wants to wear you out. Ang kaaway gusto niya po manghina ka. Tumalikod ka sa Diyos. Subalit, sabi po diyan, but God's faithfulness means He will strengthen you. Yung katapatan po ng Diyos. Kung nanghihina man tayo, bumalik po tayo kagad sa Kanya, lumuhod po tayo. Tayo nagagawan na masyado tamong ma-pride chicken. Kung sinabi na, kinumbik ka na ng Holy Spirit, nagkamali ka, ang kaagad mong sagot nun, Lord, sorry po. Hindi katulad ni Adan. Kasi po yung babaeng binigay ninyo sa akin, siya po yung nagbigay sa akin itong, itong prutas na ito. Kaya po ako nagkasala. Hindi na po ganon ang ugali ng isang tunay na na-born again.
Kapag sinabi ng Diyos, nagkasala ka ng Banal na Espiritu, na mali yung ginawa mo, sorry po, Lord. Hindi ko na po gagawin ulit. Amen po ba? Kaya nga, dito po sabi diyan, the enemy wants to wear you out. But God's faithfulness means He will strengthen you and guard you until Jesus comes. Hallelujah. Isaiah 46 verse 4, I will be your God throughout your lifetime. Hallelujah. Amen po. Tayo pong lahat, lalong-lalo na po, yung mga nasa 80 na. Kaya nga po dito, alam ko po, si Mama Mary. Nasaan si Mama Mary? Ayun. Si Sister Mary po, yung kapatid natin. Alam po ba ninyo na si Sister Mary, kasi po ang tawag po namin sa kanya, Mama Mary. Si Sister Mary po. Ayan, siya na lang po mag-isa sa kanyang buhay. Wala pong kasama yan. Sa bahay, pinagluluto niya yung sarili niya, pinaglalaban niya yung sarili niya, ipinapasir niya yung sarili niya, pinapakain niya yung sarili niya. Pag tinatanong siya, sino yung kasama mo sa bahay? Si Lord. Si Jesus. Amen po. Ito po yun. Sabi po sa Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime. Habang nabubuhay ka, ako ang Diyos mo, ako ang kasama mo. Ako ang magsusustain sa lahat ng mga pangangailangan mo. Amen po. Ako ang mag-aalaga sa iyo, ako ang magbabantay sa iyo, ako ang magkakalinga sa iyo. Until your hair is white with age, sabi po dyan. Nagpakulay lang po si Mama Mary, kulay brown, hindi puti . Ayan, si Ninong puti. I made you, nilikha kita. I will care for you. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang kamay. I will care for you, sabi po ng ating Diyos. I will carry you along and save you. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. You won't age out of God's care. The God who started with you will carry you to the very end. Amen. Hallelujah. Sige po, mag-review na po tayo. Mga palwako mo po, uling tapat yung Diyos. Tapat po ang Diyos. Tapat po ang Diyos. God is faithful to the end. His love and mercy will never end. He will be with you in the wilderness. He will sustain you until the final day. 1 Peter chapter 1 verse 5. And through your faith, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Kung mananatili po tayo sa ating Panginoon. Ito pong sinasabi po doon, God is protecting you by His power until you receive this salvation. Kapag kaharap na po natin, kasama na natin ang ating Panginoon doon sa pagdating niya po, nandun tayo sa alapaap po. Ang sabi niya, which is ready, naka-ready na ito, which is ready to be revealed. Maiahayag po ito kailan? On the last day for all to see. Kung mananatili ka, kung hindi ka man lalamig sa iyong pananampalataya, itong pangako ng Diyos na ito, makakamtan po ng bawat isa't isa sa atin. Last verse, Hebrews chapter 3 verse 14, for if we are faithful to the end, kung tayo po ay tapat hanggang sa wakas, trusting God, pinagkakatiwalaan po natin ang Diyos just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Di ba, noong una po natin siyang makilala, matanggap po natin gaano ba ka-zealous, gaano ba tayo kainit, gaano ba natin pinanghahawakan ng mahigpit ang kanyang mga salita. Dapat hanggang ngayon, ganyan pa rin po yung panghawak natin sa ating Panginoong Yesus.
Amen po ba? Magbabago po ang panahon, nagbabago po tayo, pero ang Diyos, ang kanyang mga promises, ang kanyang mga pangako sa atin, hindi kailanman magbabago. At kanya pa rin po, ito pa rin yan. The goal isn't just to start well, it's to finish well. And God is faithful to carry your faith all the way there. Hallelujah! Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan na salita. Tapat po ba ang Diyos? Tapat na tapat na tapat na tapat na tapat ang Diyos po natin dito sa Calvary Temple. Buhay po ang Diyos po natin. Last na lang po, nakita ko po kung paano po ang katapatan ng Diyos. Maliit pa lang ako, nandito na po ako. Hanggang ngayong 64 years old na po ako, nakita ko po kung gaano sinustain ng Diyos ang church na ito. Even po tayo, bunga tayo ng mga panalangin po kung paano po tayo ngayon. Yan po yung Diyos natin ngayon. Yan po yung Diyos na nakilala ko na hindi siya nagkulang. Kung ano ako ngayon, sa Diyos po ang papuri. Siya po lahat. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos po, sa Kanya lahat nagmula po yan. Kaya sa Kanya lamang po ang papuri. Tayo pong lahat ay tatanggap ng ating banal na hapunan. Tingnan po natin ang ating mga puso. Ano ba yung dapat ba mabago, maisuko po natin sa ating Panginoon? Ano yung mga kwarto ng mga puso po natin yan na hindi natin binubuksan pa sa ating Panginoon? Ano po, buksan po natin. Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat po ang kanyang Diyos sa kanyang pangako. Habang tayo po ay